ito ang matindi diyan, mga kabunyog, ha. Ang matindi diyan, sa interview kay Pulong, in-interview si Pulong nung Alvin Tourism. Si Alvin Tourism, yan yung DDS na naka-base doon sa Dahig. Laging yan ang nag-i-interview kila Sara, kila Pulong, kila Baste, kila Kitty Duterte. Pag pumupunta doon sa Dahig, itong Alvin Tourism. Super loyalista ito super ka-diehard ito na supporter ng Duterte, itong Alvin Tourism. In-interview niya si Pulong tungkol dyan sa raid na yan umano sa bahay ni Pulong. Kasi balita na nga kumakalat na. So hiningan ni Alvin Tourism ng reaksyon si Pulong Duterte. Alam niyo kung ano ang sino ang tinitira ni Pulong? Siyempre, aside kay PBBM, aside sa administrasyong Marcos, ang tawag nila Bangag administration. Kung binibira nito ni Pulong, alam niyo kung sino? Ha? Si NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Ha? Binibira ni Pulong doon sa interview sa kanya. Si Attorney Matibag, yung bagong NBI ngayon na director. Kasi siguro, ang sabi ni Pulong, balita namin ang mag-i-implement daw ng waran. Itong Matibay na to. Matibay yan, sabi niya. Ang sabi, matibay daw yan. Hindi naman sinasabi ni Pulong na ang mag-i-implement ay si Matibag. Sinasabi niya, matibay. Itong matibay na to, matibay. Siyempre, alam naman natin, ang tinutukoy pag sinabi mong matibay, ang tinutukoy niyan, si Matibag. Sabi ni Pulong, itong matibay na to, pag nagre-raid daw ito, may dalang baril. Kasi maraming picture si Matibag ng maging NBI director, pag may nire-raid, may dala siyang assault rifle naka dyan. Kaya kinakantsawan ni Pulong. Sabi ni Pulong Duterte, ang mag-i-implement pala ng ang mag-i-implement daw ng search warrant, si Matibay. Alam ko, yang si Matibay daw, laging may dalang baril pag mag-i-implement ng Hindi niya pinapangalanan na Matibag. Pero alam naman natin, ang tinutukoy niya ay si Matibag. Ngayon, may mga banat pa siya kay Matibag. Sabi ni Pulong Duterte, itong Matibay na to na mag-i-implement daw ng raid, ay dating dati tong supporter ng Duterte. Kaya lang, hindi niya ito na-appoint, sabi ni Pulong, kasi nung malaman daw ni Digong, nung tatay niya, na mayroon itong mga kaso ng korupsyon. So, ibig sabihin, sinisiraan ni Pulong si Matibag. Kasi si Matibag talaga, panahon ni Duterte, yan ang Secretary General ng PDP Laban. PDP Laban yan, Secretary General. Shout out, JCC Magala. Yan ang Secretary General ng PDP Laban ni Digong noon. Kaya mataas na opisyal talaga yan ng kampo ni Duterte. Si Matibag, si Attorney Melvin Matibag. Tapos, naging cabinet secretary yan. Cabinet secretary. Secretary ng cabinet. Si Matibag. Kaya lang ngayon, na-appoint ni PBBM bilang NBI director. Siya na ang hipin ng NBI. Siya na ngayon iimbestiga doon sa mga ex-marines. Ngayon, ito yung binibira ni Pulong. Sabi ni Pulong, ang alam ko ang mag-i-implement daw si Matibay. Kaya ito namang si Matibay, dati yan na Duterte, kaya lang hindi yan na-appoint, kaya naghinanakit yan. Sabi ni Pulong, naghinanakit yan kasi hindi yan in-appoint ni Digong, ni Tatay Digong, sabi ni Pulong. Kasi may kaso yan ng korupsyon. Ngayon naghinanakit, gumaganti yata. Yan. Kaya dito sa raid issue na ito, nalilipat ngayon yung atake ni Pulong dito kay Matibag. Tinatawag niya lang na Matibay. Pero may warning si Pulong. May warning si Pulong kay Matibag. Sabi niya, sige, mayabang ka ngayon. Mayabang ka ngayon. May mga paano-ano ka pa. May mga may mga baril-baril ka pang dala. Pero itong tandaan mo, sabi niya, pagdating ng panahon, pag nilusob ka ng mga may pag nakaharap ka ng mga
nakaunip, may mga ganyan din na armas, baril. Tingnan natin kung hindi ka titiklop. Parang ano, parang pagbabanta. Parang pagbabanta na kung manalo si Sara Duterte o makabalik sila sa administrasyon, sa makabalik sila sa pwesto. Tapos gagantihan nila itong si Matibag. Oh, mahaharapin ngayon ni Matibag ang mga ano rin, may dala na ring baril at ano. O tingnan daw kung itong si Matibag naman ay magiging ano pa rin, magiging matibay pa. Ha? Sigurado makakarating kay Matibag yang ano, may ano yun may elemento ng parang banta, threat. May elemento ng banta yun Napanood ko yung ano, yung sinabi ni Pulong na, okay, ngayon ganyan ka. Ganyan ka, parang sabi niya, kung makaasta ka, hindi ka niya na parang wala kang takot, wala ano, may ano ka, may baril kang dala. Pero pagdating ng panahon, tandaan mo ito, pinulit-ulit pa ni Pulong. Tandaan mo ito, pagdating ng panahon, tingnan natin. Kapag inano ka naman, hinarap ka ng may ganyan din na mga ano, may baril, may ano, ha? Tingnan natin kung ano, hindi ka kaya titiklop. Mukhang ano, pero sa tingin ko, hindi naman matatakot si Matibag sa ganyang mga banta-banta. Pero nakikita nyo na yung takbo ng pag-iisip nila Pulong, ano? Kumbaga ngayon, minamarkahan nila itong mga katulad nito ni Matibag. Kasi ang sinasabi niya, ayan, yan, ito nga pala, bago ko makalimutan. Ang title kasi ng ano, sabi dito, bagong aso ng bangag na pamilya, Kung Pulong, sa balitang may bibisita umano sa kanyang bahay, may bagong aso raw, ang bangag. Ang tinutukoy na bagong aso, si Matibag nga. Kaya ito mga kabunyog, pinapanood ko yung reaksyon ni Pulong doon sa sinabi doon sa balita na i-raid daw yung kanyang bahay, yung bahay dito. Ang sinasabing magre-raid ay si Matibay. Hindi pinangalanan ni Pulong na Matibag, pero ang ginamit niyang term, Matibay. Pero alam natin na ang Matibay, ang tinutukoy niya si Matibag. Pero may ano may elemento na babanta Ha? Anyway, ganyan talaga ang mga Duterte. Ano yan? Pag nakabalik talaga yan sa administrasyon, sa puder, gagantihan yan yung mga ano, sila Rimulya siguro. Sila Rimulya, siyempre sila Marcos, sila Romualdez. Ano yan. Pero ito, ang sabi ni Pulong, may bagong aso. Ang Bangag administration, ang tinutukoy nilang bagong aso, si Matibay. Si Matibag. Kasi ka-appoint nga lang yan sa NBI. Tapos sinabi pa ni Pulong, dating Duterte yan. Kaya lang, sabi niya, hindi na-appoint yan, kaya may hinanakit. Kaya ganun ang ginagawa niya ngayon. Pero winarning nga ni Pulong. Sige, ngayon, ganyan ka. Pero pagdating ng panahon, sige, tingnan natin kung matibay ka pa rin. Grabe, Talagang, makakarating yan kay Matibag. Makakarating yan. Pero, iba rin talaga ang iba rin talaga ang role kasi ng NBI. Kung nga sa tingin ko, isa talaga siguro yan sa dahilan bakit pinalitan yung direktor ng NBI. Bakit pinalitan? Yung dating direktor kasi ng NBI, medyo malambot Kailangan talaga pag direktor ka ng NBI, ang dami mong iimbestigahan. Babanggain mo talaga yung mga katulad nito, yung kay Pulong Duterte na yan. Kung talagang may search warrant yan, i-implement naman talaga yan ng NBI. Ngayon, kung mahina-hina yung direktor ng NBI, maaalangan siya. Pero ito, mukhang si Matibag naman, nagpapakita ng tapang. Kaya kumbaga, nagko-complement na nasa ombudsman si Buying, nasa NBI naman itong si Matibag. Kaya galit na naman ang mga Duterte. Galit na ang mga Duterte kay Rimulya. Galit na naman sila dito kay Matibag. Ang tawag na ni Pulong Duterte kay Matibag ay bagong aso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog